Mga karos, good morning. Good morning, kamusta? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ayan, ngayong araw po ng Lunes, August 17. Bale ito mga karos, another day and another house improvement po para sa mga ongoing project. So ito nga pala yung update sa weather natin ngayong umaga. Ayan, maraming salamat naman kasi hindi umuulan. Ang laki kagad ng pagbabago, no? Kasi nung Sabado, mainit yung panahon natin. Tapos kahapon, araw po ng Linggo, ganun din. Pero medyo nagbago nung pahapon na. So meron pa rin naman po daw habagat. Ayan. Ay mga karo, sa project update tayo sa New Leaf Project. Yung ilang araw natin yung hindi napuntahan, double check natin doon yung mga nagawa na. Update na rin tayo sa Lumina Homes Phase 5 project at saka yung project natin sa Phase 6. Yan, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Nandito tayo sa Lumina Phase 5, Lumina Homes Phase 5. Magandang araw kila client owner. Hindi ako sigurado sa weather na to, pero sabi ko sa tropa, sa mga pintor natin, na samantalahin yung trabaho rito. Gawa ng, ito talaga ang pinakakulang rito yung exterior part. Tapos yung roofing maintenance at saka yung roofing maintenance dito sa harapan ng bahay, yung pinaka finishing touches nito sa ibabaw. So kung umuulan, hindi siya kayang pinturahan. So okay naman, maganda naman yung panahon basta hindi umuulan. Okay, bali ang pinagagawa po natin doon sa likod, ayan, pinapa-demolish na po natin doon yung paglalagyan ng aircon. Yung pag-aircon doon sa taas na dinala nila client owner na window type. Tapos naka-ready na nga rin pala yung para sa window grill. So ito yung gagamitin natin, tubular and angle bar. Tapos ito nga po palang pinaka-fence grills natin at saka gate. May combination color po to. Yan, kaya yung inabutan na nila client owner dito kahapon, may request sila na medyo hindi po all black. Ayan, kaya meron tayong ano rito, ipapahid na pintura na babagay po rito sa harapan ng bahay. Yan. Ito hindi namin ma-finish kasi medyo malamig yung panahon. Kailangan kasi rito sa mga ganitong klase na method ng pintura or varnish, kailangan po ano to, maganda yung panahon, mainit. Yung ilang araw naman po nag-uulan na lang, kaya hindi po natin ito matapos-tapos. Yan, ito nga po pala yung dala nila owner. So window type, 1 horsepower po daw to, bali Carrier brand. Tapos dito, pinaretouch na po natin to. Tapos bibiling ko po pala ngayon yung mga dapat po rito, yung mga wall fluted panel at saka yung UV board. Yan, bibiling po natin. Yan, bibilangin lang po natin kung ilan yung magagamit dito. Tapos pinaikutan na natin yung mga cabinet. So ayan, galikabok lang. Ito na yun, Ras. Opo. Yan, dito mapupunta yung ano niya. Dito mapupunta yung window type aircon. Yung sakto na to. At tatanggalin yan. Tapos kailangan medyo maluwag ng medya. Kabilaan. So left, right, sa baba, tsaka sa taas. Yan, medyo maluwag ng medya. Tapos ito, pinabubuksan na rin po natin to para sa retouching. Yan, ganun din dito. Nire-retouch na ni Kuya. Tapos meron tayong nagpipintura rito sa harapan ng bahay. Yan. Yan, ililinis na lang po to. Pagkatapos dyan, ibabalik po yung grills tapos lilinisin. And tapos para ma-touch up na kung sakali po na na gumanda-ganda talaga yung panahon. Para matapos natin. Yeah. Ay, rito. Isa to sa sa unit na malapit na po natin matapos. Kuya. Liha lang, no? Number 150 tsaka 100. Kailangan ko muna bumili ng materyales, liha. Kuya, 5 lang, 100. Sige. Boss, mag-uwanhan na kami ng dito. Accreditation, pero di pa muna namin Walang lang pa. Ano ba, isang galon? Isang galon. Okay, sige, noted. Boss, baka na 240, dalawa lang. 240, dalawa. Pagka pininiskip pinto, may panili ako.
Sige, sige. 240 dalawa. Alright. Sa hardware muna tayo. Tapos babalik tayo rito. Tara. Babalik na ulit tayo rito. Wala. Ito talaga. Hindi na ako manghuhula. Uulan talaga to. Ayan. Sabi ni Kuya Dinto, patay tayo nito. Ayan. Ayan. Finishing na kami rito. Sikasuin ko na lang yung wall fluted panel at saka yung UV board. Sikasuin ko na lang. Tapos tuloy lang naman yung paggawa nito. Tapos yung gumagawa dun sa taas, yan, magsasapin na lang po para hindi na magdumi. Bago tayo malis, yan, bali yung UV board na gagamitin dito, isang peraso lang naman. Tapos 20 pieces na yan, 20 pieces po na WPC. Yan, para rito sa project. Kaya paano to pag umulan? Nilipat kami, boss. Yung susi. Ang bilog eh. Hindi, yung susi nandun po sa may ano. Sa inyo Sa may lamesa dun sa bahay. Kukunin ko na lang, dadaan. Makisuyo na lang po kay Joy. Hindi naman ang daan namin. Lilipat po sila. Ay, sayang. Pintarado na. Ulan na ho to. Tara. Ayun na. Ayun. Yun, basta tayo. Kaya mahalaga talaga manood talaga ng balita. Kaya nagpapasok tayo kasi hindi naman natin masyadong akalain na mag-uulan ng ganito. Pero obserbahan natin, ayan o. Obserbahan natin to kung maghapon. Pero pagka inabot na hanggang takali, ganito. Yan na, ano tayo, stock trabaho tayo. Magpapa undertime or half day na lang. Inabot tayo. Bali ito mga karos, magtatanghali na. Ayan, dala-dala natin tong si Mulong. Morning sir. May nagpa-estimate sa amin dito sa Lumina Phase 4. Magpapa-renovate ng bubong. Ang gawa nga nung nagsilabasan yung mga problema ng bahay. Ngayong ngayong tag-ulan. Morning! Yan na. Shoutout kay kay kumpare nating OIC dito sa Phase 6 Lumina. Dito tayo sa Lumina Phase 6. Update tayo rito. Ayan, plastering Yan, bali susulat ko lang yung mga kailangan dito para makuhaan ni Mrs. ng gate pass. Tapos magpapasok tayo ng materyales. Bali ito mga karaos, okay na tayo rito. Yan, sana hindi tayo abutan ng ulan habang nagbablog tayo. Yan, nakapag-meeting na rin kami ng tropa rito. Bali 4 na tao po yung gumagawa rito. Nakapokus yung iba dun sa wall plastering preparasyon. Tapos electrical at saka yung asintada po dyan sa slab. Yan, pinapagawa na po natin yan. Ayan, magpapapasok tayo ng mga less than 100 pieces na CHB na number 5. So yung ibang part po kasi ng pader sa loob wala pang asintada. Pati yun dito. Yung dyan banda, yan, wala pang asintada yan. Tapos papasok din tayo ng 12mm 6 na piraso at saka 5 pieces na 12mm 6 na piraso at saka 5 pieces na 5 pieces na 10mm. Ayan, nalito na. Tapos yung simento, yan, dadagdagan na natin. Siguro mga 40 bag. Tapos ang billing ko po sa kanila rito na magpaluwag na po sa loob yung mga gamit na hindi naman na kailangan, paluwagin na at ilagay dito. Yan, pero pag nalagyan na ng plastering, yan, medyo apektado tayo ng panahon pero susugal talaga tayo. Tingnan ko muna rito. Yan, yung mga gamit kasi rito medyo masikip. Tapos yung mga dapat sinsilin, yan, pinapasinsil na natin. Yung mga excess na bakal, yan, pinatatanggal na natin. Tapos ito rin, yan,
So ito, sobra pa to. So ang may iwan dyan yung kapantay ng poste sa likod. Yan. Ito na yung sinasabi ko, umulan na. Umulan na po. Tigil gawa pagka ganito. Di bali magbe-break time na eh. Ito na yung pinagagawa natin dito. Okay yan, yan doon lang po sa dulo. Oo. Kayurin nyo po yung pumasok na simento. Kailangan matanggal po. Eh, di ba parang may lubog doon? Sinadya namin yan eh. Ayan. Nalagyan na ni Kuya. Ayan. So ayan na po yung pinagagawa natin. Nagpapalagay na tayo ng sukal. Mag-uusap pa kami ng owner kung yung mga bakal na excess galing po sa poste ay kung ipatatanggal or hindi. So pag hindi yan pinatanggal, yan, nira-rust converter lang naman natin yan. Tapos papahira natin ng epoxy or ng extras. Kuya, maulan na kuya. Yan. Pero maalagaan po yan sa maintenance. Kasi ang bakal na yan, malaki rin po ang may tutulong yan sa future. Kung sakaling meron silang planong ipa-extend to. So malaking bagay din po yan. Yan, ulan na. Nabot na tayo ng ulan dito. Papadeliver tayo materyales. Pakuha mo na ng gate pass. Ay, grabe. Ay. Ibang ulan na to. Mukhang magdamag to. Yan na naman ang kalaban ng construction eh. Yung ganito, yung ulan. Ito lang talaga mahirap pagka umuulan. Meron sana akong isang project pa dyan sa Phase 4 row house. Hindi natin masimulan gawa ng sa ulan din. Yan, hindi yung kalaban. Break time na po, break time. Pero tayo hindi muna. Bibili tayo materyales para sa Phase 5. Dito na tayo sa City Mini Home Depot. Ayan. Kahit pala tanghali rito, maraming bumibili. Akala ko yung tanghali is magandang oras para bumili. May mga nabili pa rin, busy pa rin. Yan, kadalasan kasi ganitong oras ako bumibili rito para wala akong kasabay. So ang binili ko lang is yung sa PVC panel, nakakulay para doon sa wall fluted panel na ilalagay sa TV console saka bar counter. So ito yan. Pre, ganito yun, no? Yung ginamit natin na kulay ng PVC panel para sa project sa Phase 5. Tsaka pala may konting changes gawa ng yung TV console kasi kapag nilagyan natin ng UV board pala yun, baka hindi gumit na yung TV area or yung TV bracket. Kaya kinausap ko yung may-ari kung papayag sila na puro ganito na lang. Ayan na, maraming salamat naman sa suporta ng may-ari kasi pumayag sila puro wall fluted panel na lang nga din. Kung alin daw kung yung magiging maganda, doon daw tayo, sabi nila. So hindi kasi lahat pwedeng ilagay yung UV board. Kailangan sentro kasi siya. Yung kasi yung ginawa namin TV console doon, may pakurbada po yun sa ilalim ng hagdanan. Kaya ito, okay na po daw sa kanila to. Yan, okay na tayo rito. Kakain lang po ako dyan sa labas sa karinderya. Tapos babalik tayo sa Phase 5 project. Yan, para maihatid to. Isang kanin, te. Ako isang order po. Anong buto? Anong luto yun? Yung like ko yan. Puso. Puso ng saging. Eh, isa po niyan. Tsaka isa nito. Anong part? Ito yung ulo.
Bihira na ako makakain yan, te. Oo, puso ng saging. Sarap to eh. Nakabalik na ulit tayo sa Lumina Phase 5. Ayan, pinagpatuloy po nila yung ano rito, yung pagpipintura. Basta ano lang, basta hindi talaga bubuhos yung ulan. Hindi na po sila lumipat. Ayan. Cancel daw yung bagyo. Ano Matt? Nag-cancel na yung bagyo, lakas daw ng trabaho. Yan, cancel po daw yung bagyo. Ang lakas daw kasi ng trabaho. Ayan na, nagbumukhang bago na po yung bahay. Ito yung WPC panel. So explain ko rin kung bakit puro WPC panel na lang. Kasi pag nilagay po rito yung UV board, hindi na po natin maigigit na yung TV kasi yung TV mapupunta pa rito banda. Yun o. Yan na, pumayag naman po yung client owner. Pati ito nga po pala lalagyan namin. Ito. Lalagyan din namin yung loob pati yung ilalim. Tapos dito rin, ganun din. Lalagyan din po natin to pati yung dito. Mamaya, yung ibang installer natin nandito. Ngayon, nung nagkita nga pala kami na may-ari kahapon na nagpunta sila rito, itinatanong po namin kung ano yung balak nilang gawin dito. Kasi sa contract namin, ano lang po siya, plain lang siya pati ito. Yan, baka meron silang plano na ilagay dyan. Or pwede na lang kung sa dito na po sila nakatira. Pwede naman po kahit sila na. Or kung gusto nila ipa-install pa sa amin, yan pwede naman. So ito malalagyan natin ng wall fluted panel design at saka ito. Yan na. Malakas ang puwersa ng trabaho, kuya. Kaya cancel yung bagyo. Cancel yung bagyo. Cancel yun eh. Pwede na kasi yung bagyo. Ayan nga eh, kung pwede lang i-cancel eh. Okay. Nabutan ng ulan to kaya nagkaganito. Yun na. Ito. Yan, dito lalagay yung aircon na window type. Tapos gagawa na lang po ng aircon box po yun. Hindi ako mawak yun. Ako. Itong bata ako. Takot ako dyan eh. Hindi daw nagpapaputok si Kuya Rigor ng anumang klaseng pumuputok na. Sa loob Kuya. lang ng bahay. Sa loob lang. Sa loob. Dapat New Year, sabi, bawal na magpaputok. Hindi pwede yun, kailangan sa loob ng bahay. Sabi. Ibang klaseng paputok yata yun. RMC 12:57 p.m. 17 August 26 red rainfall warning sa Metro Manila, Rizal at Cavite. Asahan ang matinding pagulan, pagbahad pagahoing lupa. Lats na naman ang project nito mga karohaus. Medyo nagpapahina lang ako ng ulan. Diretso tayo sa New Leaf. Mag-update po tayo sa mga nagawaran sa New Leaf project. Back to normal na naman tayo. Noong nakaraang linggo, ganito eh. Yung project natin sa Phase 6. Ano rin yan? Apektada rin yan. Bali nasa New Leaf na po tayo. Salamat naman kanina. Medyo huminto na yung ulan. Yung kasama ko nga pala si Mrs. Sama raw. Ay kaya Chip. 2 araw lang di ako pumunta. Hindi na ako namumukha ni Chip na. Kaya po pala 2 araw tayo di nakapunta. Nag-day off po yung mga kasama natin dito nung araw ng linggo. Ayun. Sabado hindi na ako nakapunta rito. Plus ng linggo.
konting update po tayo rito bago matapos yung vlog natin. Ngayong araw ng Lunes. Gulatin mo si Louie. Gulatin natin, tara. Dito lang ako para hindi niya malalaman. Tayo. Pag nakapark kasi tayo ron, ano niya, sama ka. Papatayin ko to. Natin si Louie. May sounds. May sounds pero okay lang. Ayan natin. Na pala yung nagawa rito. Ayan, nasimentado na. Tsaka may... Teka lang. Ayan, nasimentado na. Tsaka may ramp up na. Ayan. Update, ayan, bali ito ko kasi, itong part ng area na to, naipunan siya ng tubig. So kaya ito pinasimento po natin. Tapos dito naman, ito na yung pinaka magiging ramp up niya. Pero ito na rin po yung pinaka magiging service entrance. Ito nga po pala itsura niyan. So bago po nila gawin to. Hindi na kasi natin na ipakita bago gawin to. So ito yung pinaka itsura. Yan, malinis na rito. May mga konti pa kaming tira na buhangin. So may ilang sako pa ng buhangin dito. Yun o. Malinis-linis na po tong area. Yan, bali bibilang na lang ako ng mga ilang araw pa. At yung tatlo nating installer and welder, so dito po sila lilipat. Napakakabitan na po natin ng mga ilaw to. Tapos syempre yung ano na rin, cleaning. So ito, nag-segregate na nga sila. Tapos dito, yan, nakagawa na rin si Louie ng ating kitchen counter dito. Ang kitchen counter. Yan. So ang ginamit namin materials dito, bali ano po siya, 60 by 120. Yan yung ginamit namin materials. 60 by 120. Yan, nagkaroon ng adjustment to. Ito yung tinatanong mo sa akin, no? Dito siya mapupunta. Kasi dati kasi hanggang dito lang sana yan. Ngayon ni ma'am, pina-adjust niya. Yung lababo. Yan, dyan yung lababo. Yan. Tapos ito naman yung inasikaso ni Louie. Yan, kitchen counter. So ito, wala namang adjustment to. Yan talaga kung ano yung nasa plano. Kailangan ko naman po. Bibili pa pala ako ng... May ano ka ba dyan? Utility box? Utility? Wala. Wala ba? Sige, mag-iwan kami. So ito. Ito yung ginagawa ni Louie rito. Yung sa floor tiles, halos kompleto naman na. Meron lang konting mga naiwan. Gawa ng... dito. Ito naiwan na. Nakumpleto na pala. Nakumpleto na. Ayun, nakumpleto na rin pala to. Nakumpleto na yung floor tiles. Ano to, nakakabit na to? Or ganyan lang siya? Nakakabit na po. Nakakabit na. Ayun, meron na rin palang ano rito eh. Yung ano na lang dito makinabit. Kasi sisikip. Sisikip. Pagka nag-install ng ceiling na. Okay. So yun na. Ito na yung ginawa rito. Niche. Tile grout na lang po ito. Tile grout. Pwede bang yung ano na lang? Hindi, yung nansag, nansag epoxy na lang. Pwede din naman yun. Kaysa doon sa glue... Ha? Mas mahirap ba yun? Yung Glue Max na lang. Sige, order ka na ng Glue Max. 1 litro. Yan, ito yung update dito sa Anyana. Sila Kuya Chris nga po pala, tsaka si O'Neil, yan, ay pull out na po natin kasi halos tapos na po sila rito. Yan, maraming salamat po sa kanilang naging serbisyo dito sa Newly Project. Yan, malapit na rin po magkaroon ng project po yung kanilang contractor. Yung kaibigan ko na si Kuya Albert, yan, magkakaroon na po sila ng project. Kaya talagang nai-pull out ko na po sila. Ayan na.
may mga gagawin pa po rito regarding sa installation. Isa-isahin natin. So yung pagbabalik po nung parang pinakaunang design dito, napagkasundoan namin ni client kasi hindi po natin to maitatago. Yung nakikita nyo na yan, hindi natin matatago. Si client owner kasi hindi niya po pinabaklas yung mga lumang C-purlins dito. Kaya ganyan po yung naging design niya. Ito po. Yeah, C-purlins po kasi yan. Hindi yan maganda tingnan kung ibabagay natin sa industrial finish nung kisame na ginawa natin dito. Ayan na, hindi po siya masyadong maganda tingnan kung ganun po yung materyales. So hindi kagaya nitong tubular, maganda po siya tingnan. Ayan na, maganda po siya tingnan. So ang kailangan natin gawin dito ay maitago. So ayan, maglalagay po tayo ng ano dyan, ng parang kisame. Tapos ipagpapatuloy din po yung kulang dito sa ibs, sa ibabaw. Tapos yung pinakataklob po nito, ayan, tatakloban natin to para hindi po natin nakikita yung yero. Ayan, para maganda po siya tingnan. Tapos pagdating dito, ipapakabit natin yung dalawang pintuan dito sa main door at saka doon sa corner door. Yan, papakabit natin. Tsaka dito, papalagay tayo ng ceiling framing. Papalagay tayo ng kisame. Yan na. Kisame natin. Yan, medyo mababa lang yan. Medyo flat lang. Nasa 240 finish. Yan yung kisame. Tapos syempre, yung pinagpapatuloy dito installation ng tiles sa lababo. Malaki kulang na. Mga gano'ng kadami. Kasi ano yan eh. Nag-decide yung apat na malaki. Nag-decide kasi si client owner dito na ito yung gamitin sa labas. So nung inano ko to, binili ko to, para doon lang po yung tiles. Syempre may sidings pa yan. Gaya nito may sidings pa. Dalawa. Kasama na to. Dito na. Okay. 3, 4 nga. 4. Kasama na yung sidings doon. Okay na. Sige. Ito na lang ng side. Oh, 4. Yan, noted to. 4 na tiles. Yan. Tapos ang kasunod dito is yung installation ng room partition. Yan dito. Ang materials na available namin doon, ayan, meron pa tayo nito. Pisen board, pero wala pa tayo metal studs. Kasama na to, itong stock dito sa 4. Or magagamit mo na yan, talagang kailangan mo ng 4. Okay, yan. Sige. Sige. Yun, tapos ito pa. Yan. So ito, isa gagamitin sa partition. Yan, tapos ang hindi pa natin nabibili para sa partition, yung hamba at saka isa pang pinto. Ayan, pagka bumalik yung installer natin, yung tropa, yung po yung mga gagawin dito, yung mga binanggit ko. Tsaka yung gate at saka yung trench drainage dito. Yan po yung mga asikasuhin. Tapos yung kalat, ito kalat. Yan na. Kahit naman pa paano, yan na. Tapos na si rito, si Kuya Chris, si O'Neil. Ayan, iniwan naman po nila na maayos yung bahay. Yan, nilabas po pala nila yung halaman, no, para kung sakaling nakalagtaan, kung umuulan, at least kahit pa paano nadidiligan. Yan, tapos yung downspout nito, saka yung, yan, tama, yung downspout nito, yan, papakabit na natin. Bali mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog ngayong araw po ng Lunes. So ito lang po muna yung mga naganap sa project update natin dito sa house improvement dito sa Lee and Aki TV Vlog. Yan, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Yan, God bless. Ito, paalam po muna. Yan, let's go. Tara.